Kasikin magandang hapon. Welcome naman po sa panibago nating content. Siyempre, panibong video patungkol sa pag-aalaga ng mga Oriental breed, Shamu, Asil at Basilan. Ito pa rin ang yung ultimate kasikin ng North Cebu, Ken Montesilio po. Mga kasikin, welcome back ulit sa ating YouTube channel and you are watching Chicken Anoms TV. For today's video nga po pala ay babahagi namin po sa inyo kung paano nga ba namin ihahalo po yung Madrid de Agua sa pagpapatuka po ng ating mga alaga. Sobrang nagmahala na po ngayon ng mga patuka kaya kanya-kanya po tayong diskarte paano po tayo makapagtipid po sa patuka na hindi po tinitipid yung ating mga alaga. So in a way na kahit po tinitipid natin yung ating patuka, still healthy pa rin yung ating ibibigay po sa ating mga alaga. Since hapon na mga kasiken, bibigyan muna natin ng kaunting patuka yung ating mga sisiw na nandito. Bali mga kasikin, ang amin po palang patuka na ibinibigay po sa ating day old hanggang mag-month old na mga sisiw ay ito pong Chick Booster Blue po, produkto ng Thunderbird. Dito nga pala sa kulungan, makikita nyo po meron tayong mga itim, yan po yung mga basilan natin at yung ibang mga kulay ay mga Shamu. Tinipon lang natin sila sapagkat sabay rin naman silang napisa ng ating Shamu na inahin at saka basilan. At dito rin nga pala ay meron kami ditong mga nakuha pong mga overripe po na saging. Unfortunately, hindi po namin ito naubos kainin. So, para hindi po masayang, yun na lang po yung ating mga manok ang makikinabang. So, it's their first time nga po pala na kakain ng saging. So, hopefully ay hindi sila maninibago. Alam naman natin na ang saging ay rich in potassium kaya maganda din ang saging mga kasikin bilang snack o patuka sa ating mga alaga sapagkat nagbibigay ito ng natural na bitamina or mga nutrisyon para po mapanatiling malakas at masigla po yung ating mga alagang manok. Pwede rin itong ihalo sa feeds kung gusto niyo mga kasiken. So dito nga pala, binigyan ko una yung atin pong inahin na may 18 sisiw. So nung una, tinitingnan lang niya at eventually kinain din naman ng mga sisiw. At dito rin nga po pala sa kabilang kulungan, meron tayong 3-way cross dito na inahin so far. Ayan, kumakain din naman sila. But then again, halata po talagang naninibago po yung ating mga inahin. But good thing ay kumain na din sila. So libre na naman yung patuka natin. At dito nga pala mga kasiken, ito nga pa pala yung mga tanim namin na Madrid de Agua. So kung napapansin nyo, lagpas tao po kasi hindi po namin yan pinuputol. At yung iba naman na pinuputol naming sanga, tinatapon na namin dito sa ilalim po ng puno ng mangga. At ito na po yung nangyari. So dahil po sa ating pagtapon ay nagkakaroon naman po tayo ng natural na patuka, alternatibong patuka po sa ating mga alaga. Ito pong Madrid de Agua. So pwede po ito sa lahat po ng uri ng mga hayop. Pwedeng sa kambing, sa baka, sa baboy, at higit sa lahat po sa ating mga manok. Bali, ang kinukuha ko nga po pala mga kasiken is yun pong mga bata pa na dahon o yung linghod po dito sa Visayas sapagkat mas malambot po ito kaysa yung mga matatanda ng dahon. Kaya yun po talaga ang sinisiguro kong kunin para ito po yung ihalo natin sa patuka ng ating mga alagang manok. So kung napapansin nyo, kinamay ko lang mga kasiken sapagkat malambot lang din naman talaga ang Madrid de Agua. Kaya nating putulin gamit lang yung ating mga kamay. Pero kung meron naman kayong pamutol o di kaya ay gunting o ritak, pwede yun naman yung gamitin. But then again, pwede lang ding kamayin natin mga kasiken. So hindi ko masyadong dinamihan yung dahon ng Madrid de Agua sapagkat meron akong nakahandang patuka mga kasiken. So ang pinakauna ko pong ginawa, kinuha ko po yung mga malilit na tangkay. Purely dahon lang po yun. Ayan, kung napapansin nyo po, nilagay ko sa planggana. Ayan, kinamay ko lang talaga mga kasiken. And then, pagkatapos kong ang kunin yung mga malilit na tangkay, ay unti-unti ko na pong ginunting yung mga dahon. Dahil nga po,
wala tayong shredder pa or machine. So, gunting lang po yung ginagamit natin hanggang sa maging pino. So, ito na po yung naging resulta mga kasiken. Kunting tiyaga lang talaga. At pagkatapos na maging pino, pwede na natin itong haluan ng molasses. So, ito po yung routine ko po kapag gumagamit ng Madre de Agua. Hinahaluan ko po ng kunting molasses para po mawala po yung amoy. Kasi hindi ko gusto yung amoy po ng Madre de Agua. At para din mabango yung amoy niya kapag hinahalo natin sa patuka. So, ito na po yung ating patuka mga kasiken. So, yan po ay 50% commercial feeds, Galimax 2 Plus at saka sapal, and then syempre yung ating Madre de Agua na hinahalo. So haluin lang natin ng haluin mga kasiken hanggang sa maging fair po ang distribution ng Madre de Agua sa atin pong hinandang patuka. Ayan. So, pwede nyo lang kamayin mga kasiken. So, dahil nga with feeding tayo, so madali po nating mahaluan ng kahit anong alternatibong patuka ang atin pong gagamiting patuka sa ating mga alaga. So, ayan, ready na mga kasiken. So, let's do the feeding. So, every time nga po pala na magpapatuka ako mga kasiken ay nagdadala po ako ng kutsara. So, yan po yung basihan ko po sa pagbibigay ng patuka. Sa amin pong mga matured na mga manok, particularly mga rooster namin na mga shamo, bali 4 na kutsara, 3 hanggang 4 na kutsara yung ibinibigay po namin mga kasiken. At sa mga bata naman, so nasa 2 kutsara po kada isa. So bali ang binibigyan namin ng Madre de Agua is yun pong aming mga alagang manok na may edad po na 3 buwan pataas. So ito nga po pala yung ating mga dumpo po na mga pullets nasa 5 months old. Ayan, binibigyan rin namin. So, sobrang lakas nilang kumain mga kasiken. Sobrang healthy po nila ng patuka natin. At bali nga po pala mga kasiken, ang Madre de Agua ay sobrang rich po ng protein at saka fiber na nakakatulong po para mas madali pong matunawan yung ating mga alaga. Kaya again, kahit sino po sa inyo, pwede pong gumamit ito. Meron pong mga nagtatanong sa atin pong YouTube channel at even sa atin pong Facebook na paano nga ba makakatipid po sa patuka. So, isang alternatibong patuka po yung Madre de Agua, kaya so far, makakatipid po talaga tayo makasiken. So, yan nga po pala si Orion. Binigyan din natin. Even yung atin pong mga game fowl na mga pullets, ayan, binigyan din natin makasiken. So, halos lahat po. Ayan, tigda 2 kutsara kada isa. Again, kung napapansin nyo, sobrang lakas po nilang kumain mga kasiken. And lastly, bibigyan din natin yung atin pong dumpo na si Orpheus. Ayan. So, fast forward na tayo makasiken sapagkat medyo marami-rami pa po yung ating bibigyan. So, every time po nagpapatuka ako makasiken, it would take me around 1 hour po bago matapos. So, usually, magsisimula ako magpatuka kapag umaga, around 6 AM. Matatapos ako ng 7 AM. Sa hapon naman makasiken, magpapatuka ako around 4 o'clock. And then, matatapos din 5 PM. So, medyo marami-rami rin talaga. Dito rin nga po pala, meron tayong mga another game fowl. Bibigyan pa rin natin yan. So, may game fowl po kami mga breed mga kasiken sapagkat si Papa ay medyo mahilig din sa cockfighting. Kaya ayan, as support po, ayan, ako yung tagapag-breed ni Papa ng kanyang mga manok. So far, maganda rin naman ang bintahan ng mga game fowl, kaya plano ko rin na paramihin po yung mga game fowl. At kasama na rin yung mga oriental fowl mga kasiken. So far, nagtry kaming nag-cross po ng asil po na inahin towards game fowl, but ang resulta po ay hindi maganda. Kaya siguro sa sunod naming breeding, susubukan natin na asil po yung broodcock at saka yung ating inahin ay syempre yung battle cock po or battle cock na hen. Okay? So, ayan. Malapit na tayong matapos sa pagbibigay ng mga nakakulong natin na mga manok mga kasiken. So, ito nga po palang isang ito ay anak po ito ni Basilio. Ayan, binibigyan din natin. And then, meron din isang shamo dito na pullets na 5 months. Ayan, so wala ring ligtas.
So sa tingin ko konti na lang po yung bibigyan natin mga kasiken. So diretso na tayo dito sa atin pong isang broodcock na nakalimber din. Ito po si Perseus, ang ating Jutaco po na Shamo Gold. So dyan natin siya nilagay mga kasiken sapagkat kung sa kulungan siya ay palagi pong natutuka yung ating kamay mga kasiken. Ito nga pala si Asil Blues natin. So na sobrang lakas din kumain. Okay? So ngayon mga kasiken, ito na po yung pinakahihintay natin. Yun pong ating mga basila na naka-free range. So sila yung napakadami nila dito at sila yung mas marami rin nating bibigyan ng ating Madre de Agua Fish. Ayan, so tinawag ko na po pala sila sa pito mga kasiken at kung napapansin nyo, ayan. So ito po yung advantage kapag medyo marami po yung alaga natin kasi mag-aagawan sila at magiging ganado sila sa pagkain. So mga kasiken, ito nga po pala yung paraan namin ng paghahalo po ng Madre de Agua sa amin pong patoka. Hanggang dito na lang po aming video. Maraming pong salamat sa patuloy na suporta at panonood. God bless po and see you po sa susunod naming mga upload. At kung bago ka lang napadaan, please do consider subscribing. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi.